Lord, sa sandaling ito tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng Word of God aking pong ibinibigay sa sandaling ito at sa ating pong beloved Lord and Preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. Ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At nagpapaabot din po ko ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po sa inyo. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, kami po yung nagpapasalamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating banal na gawain. Mag-isa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, kumusta po kayo dyan at kayo po'y ingatan, pagpalain ng ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, minsan pa tayo po'y sama-samang manalangin muna para maunawaan po natin ang mga banal na salita ng mahal na Panginoon at ang mga baguhan ay magkaroon ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pa kami humingi ng kapatawaran. Malapang patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat. Magdala na yung banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Malapang saga ng akin, wala po akong magagawa. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig. At minsan pa, Malapanginoon, maging mala po kayo sa lahat ng mga nagbibigay ng mga pre-request. Malapanginoon, ikaw po ang aming kapangyarihan. Ikaw po ang aming kasakdalan, dakilang Diyos. Kaya hipuin mo lahat ng mga nanonood, Malapanginoon, at may mga taglay na karamdaman sa sandaling ito. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Maminamahal, kayo buksan muna natin mga pambugan na talata. Revelation 6:15 up to 17 at Zephaniah 2, talatang 3. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok, at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo. Dito po sa Zephaniah kapitulo 2 ang versikulo 3. Hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang kanyang katwiran. Hanapin ninyo ang kamuhan. Kay pala ay maglingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Amen. Amen. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating it may be hid in the day of the Lord's anger. Maaring tayo po ay makapagtago sa galit ng Diyos na darating. Mga minamahal, sinabi po ng banal na kasulatan dito sa Roma 1:18, ang pot ng Diyos ay mahayag mula sa langit laban sa mga nagsisigawa ng kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Mga minamahal, sabi ng Biblia, ang sanlibutan ay nasa ilalim po ng kahatulan ng Diyos. Tayo po, mga minamahal, ay nasa ilalim ng tinatawag na parusa. Kaya nga kung matutungayan po natin ng Isaias, kapitulo 13, talatang 9 hanggang 11, sabi po rito, mga minamahal, narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating na mabagsik. Sabi rito, basahin natin, Isaiah 13, verse 9, tapos talo natin ng verse 11. Dito po sa aklat po ng Isaias, kabanata 13, talata po 9 at 11. Sabi dito, narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating. Dumarating mabagsik na may puot at mabangis na galit.
upang gawin kagibaan ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon. 11. At aking parurusahan ng sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalukyutan. At aking patitigilin ng kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Amen. Amen. Yan po sinasabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang sangkatauhan, ang buong sanlibutan, ito po'y nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Amen. Kaya nga lahat ng paraan ginagawa ng ating mahal na Panginoon para siya maligtas. Kaya nga sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Naparito po ang anak ng Diyos, sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoon Kristo, hindi para hatulan ng sanlibutan kundi iligtas sa pamagitan ng pananampalataya, pero ayaw ng tao, maminamahal, mas pinili ng tao ang kasalanan. Kaya nga, dito po sa mga nabasa po natin, mga minamahal, darating ang araw, pati sinong mga makapangyarihang tao, hindi makapagtatago sa puot ng Diyos. Gaya ng nabasa po natin dito sa Revelation chapter 16, verse 15 hanggang 17. Sabi, maging ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pangulo, ang mga kapitan, maging ang mga mayayaman, ang lahat ng mga makapangyarihang tao, ang mga alipin, ang mga laya, ay magsisitago sa mga yungib at sa mga bato ng mga bundok. At sasabihin nila sa mga bundok, bato, mahulog kayo sa amin, kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, sino ang makatatayo? Pati mga presidente, pati mga makapangyarihang tao sa ibabaw ng lupa, mga prinsipe, mga mayayamang tao, sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi po sila makakatakas sa galit ng Diyos. Pati sila magsisipagtago. Amen. Kaya nga nabasa natin dito sa Zephanias, maaring tayo po ay makapagtago, mga minamahal, sa galit ng Diyos kung susundin po natin yung nakasulat sa Zephaniah Kapitulo 2, talatang 3. Ang sabi po rito, hanapin nyo ang Panginoon. Seek the Lord. Hanapin nyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga maamo sa lupa. Magsigawa kayo ng katulan. Hanapin nyo ang kanyang katwiran. Hanapin nyo ang kaamuan. Kay pala at malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Diyos. Pag hinanap natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, hinanap natin ang kanyang katwiran, hinanap natin ang kaamuan, sabi, maaring makapagtago tayo sa galit ng Diyos. At hindi lang tayo makapagtatago, maminamahal, ililigtas pa tayo. Amen. Ililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Amos, Kapitulo 5, talatang 4, sabi rito, hanapin niyo ang Panginoon, kayo'y mabubuhay. Hindi tayo mapapahamak. Sabi, hanapin niyo ang Panginoon, mabubuhay kayo. At ang sabi ng Proverbs chapter 11 verse 4, mga minamahal, hanapin natin ang katwiran, sapagkat ang kayamanan ay hindi makapagliligtas sa atin sa panahon ng puot, ngunit ang katwiran ang makapagliligtas sa atin. Amen. Hindi lamang tayo makapagtatago sa galit ng Diyos, maliligtas pa po tayo. At sabi, maminamahal, kayong mga maamo, mga minamahal, ay hanapin ang Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, mapapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Amen. Basahin po natin ang mga talata, mga minamahal. Amos 5:4, Proverbs 11:4, at dito po sa Mateo 5, talatang 5. Dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 5, versikulo 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Dito naman po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, ang versikulo po ay 4. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa karawan ng puot, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Dito sa aklat po ng San Mateo, Kabanatay 5, talatay 5, mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, maaring makapagtago tayo sa galit ng Diyos, at hindi lamang tayo makapagtatago, maminamahal, sabi, pwede pa tayong maligtas. Amen. Sabi ng Zephaniah. Ang gagawin natin, mga minamahal, sabi, seek ye the Lord, only of the earth. Ang sabi, and seek righteousness.
seek meekness. Sabi rito, maminamal, it may be, o maaring, ye shall be hid with the day of the Lord's anger. Maaring tayo'y makapagtago o maligtas sa galit ng Diyos, maminamahal, na darating. Kaya sabi ng Biblia, hanapin niyo ang Panginoon upang kayo'y mabuhay. Amen. Hindi lamang tayo, mga minamahal, makapagtatago, kundi mabubuhay tayo. Ibig sabihin, maliligtas tayo. Kaya sabi ng Isaias, Kapitulo 5, talatang 6 hanggang 7, sabi, hanapin niyo ang Panginoon samantalang siya'y masusumpangan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang mga lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya ng aming Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad ng sagana. Mga minamahal, pwede tayo makapagtago sa galit ng Diyos at hindi lamang tayo pwede makapagtago kundi pwede pa tayong maligtas. Ang itinuturo ng Banal na Kasulatan, una-una, hanapin natin ang Panginoon at hanapin natin ang kanyang katwiran. Seek righteousness. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung gusto mong mangyari sa iyo, maminamal? Gusto mong gumanda ang buhay mo, gusto mong magkaroon ng kapayapaan, gusto mo mga minamal na kaligtasan, ibibigay sa iyo ng malapang, idadagdag lang sa but sabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen. Seek righteousness. Mga minamahal, gusto ng mahal Panginoon, hanapin natin yung kanyang muka. Ang muka dito na tinutukoy, yung righteousness of God. Right. Amen. Gusto niya, maminamal, maging matuwid tayo sa harapan ng mahal Panginoon. Katulad na nabasa natin sa Proverbs 11:4, ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katwiran ang magliligtas sa atin sa kamatayan. Amen. Yung katwiran natin, ang ibig sabihin ng katwiran, maminamal, turn away from sin and turn unto God. Tumalikod tayo sa kasalanan at maglingkod sa ating mahal Panginoon. Ito yung katwiran. Sabi ng Biblia, kung idadagdag natin ng Philippians chapter 3 verse 9, ang katwirang buhat sa Diyos, ito yung pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi po reliyon, maminamal, hindi po yung tinatawag mga minamal na pakitan tao na katwiran. Ang katwirang hinahanap ng Diyos dito, maminamal, yung sabi, ang pananampalataya kay Kristo, ang katwirang buhat sa Diyos. Sabi po ng Philippians 3:9, idagdag natin sandali. Dito po sa aklat po ng Pilipos, Kabanata 3, talatang 9. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. Yan po, maminamal ang tinutukoy na katwiran. At kapag tayo po, maminamal ay nanampalataya kay Kristo, tayo po'y magiging maamo. Amen. Magiging maamo tayo, sabi, papalitan ng Diyos ang ating pusong bakal, pusong bato ng pusong laman. Sabi din Biblia, wiwisikan niya ang ating mga puso, maminamal na dalisay na tubig upang tayo po'y baguhin niya. Aalisin niya ang ating mga galit, ang ating mga puot, ang ating masamang ugali. Magiging maamo po tayo gaya ng naranasan po namin dito po sa Jesus Miracle Crusade. Mga minamal, mga dating killer, mga dating hold-upper, mga dating mga lahat ng mga iba't ibang uri ng kasalanan na gagawa nila, pero ngayon naging maamo sila. Kahit mga minamahal, ni kumurot, hindi na nilang magawang mangurot ng tao, maminamal, sapagkat nangingibabaw na po yung pagiging maamo, ang pagiging pag-ibig nila galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, it may be, ye shall hid in the day of the Lord's anger. Maaring tayo po yung makaligtas o maaring tayo makapagtago sa galit ng Diyos kung tayo po, maminamahal, hahanapin natin ang mahal na Panginoon, hahanapin natin ang kanyang katwiran, at mga minamahal, tayo po yung maging maamo. Hindi tayo magiging maamo pag hindi natin nasumpungan, mga minamahal, ang katwiran galing sa Diyos. Ito po yung pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Bakit pwede tayong maligtas? Bakit pwede tayong makapagtago sa galit ng Diyos kapag tayo po'y sumampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo? Sabi po rito sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang ating Diyos, sabi, He put His mouth in the dust, if we so there may be hope.
Ang sabi rito, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, siya po, mga minamahal, ay napakalawak ng kanyang kagandang loob. Sabi ng Lamentation, mga minamahal, kung tayo po'y magsusubasob sa lupa, kung ibig sabihin niya, kung tayo magsisisi, kung tayo po'y magpapakumbaba, gaya ng ginawa ng Nineve nung panahon ni Jonas, maminamahal, ihanda natin ng Jonas Kapitulo 3, talatang 4 hanggang 10. Ito pong Nineve, maminamahal, ito po ang pinakamasamang tao nung panahon na yun. Sapagkat marami silang mga inaabuso, marami silang mga sinasakop ng mga kaharian, pinapatay nila yung mga bata, mga minamahal, pinaluluwa nila ang mga tiyan ng mga nagdadalang tao, kanila pong inaapi ang mga lugar na kanilang nasasakop. Pero nung nangaral si Jonas, sabi ng banal na kasulatan, sila'y nagsisi. Sila'y gugunawin ng Diyos. Sabi ang Ninibe ay gugunawin ng Diyos. Dahil sapagkat umabot na ng sukdulan ng kanilang kasamaan, pero hindi tinuloy ng mahal na Panginoon. Sila po ay nakapagtago sa galit ng Diyos dahil sila po ay nagpakumbaba. Sila po yung nagsisi, kaya nagkaroon sila ng pag-asa. Gaya ng sinabi ng Lamentation 3:29, sabi, He put his mouth in the dust. Isinubsob nila yung kanilang muka sa lupa. Kung magkagayoy, magkakaroon sila ng pag-asa. Amen. Kung nga tayo magpapakumbaba na magsisisi, sabi magkakaroon tayo ng pag-asa. Basahin natin Lamentation 3:29 na dito sa Jonas, Kapitulo 3, talatang 4 hanggang 10. Dito po sa aklat ng mga panaghoy, Kapitulo 3, ang versikulo 29. Sumubsob siya sa alabok kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Dito po sa aklat ng Jonas, kabanata po 3, ang talata po 4 hanggang 10. Sabi dito, at pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala. At siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Ninibe ay mawawasak. At ang bayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos at siya'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadakid-dakilaan sa kanila hanggang sa kalitlitan sa kanila. Talatang 6, at ang mga balita ay dumating sa hari ng Ninibe at siya tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. At kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninibe sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man ng anumang bagay, huwag silang magsikain ni magsiinom man ng tubig. 8, kundi magbalot sila ng kayong magaspang ang tao at gayon din ang hayop at magsidaing silang mainam sa Diyos, oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisi at ihiwalay ang kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mangamatay? 10, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Amen. Amen. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na pwede tayo makapagtago sa galit ng Diyos at hindi lamang makapagtago, kundi tayo po ay maligtas. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang dapat po nating gawin, sabi tayo po ay magsisi. Amen. Hanapin natin ang katwiran ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, seek the Lord. Hanapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng pagsisisi. Turn away from sin and turn unto God. Amen. Yan po ang tunay na pagsisisi, mga minamahal, gaya ng ginawa, mga minamahal, ng Nineve. Imagine, mga minamahal, sa kasaysayan ng mundo, ito pong Nineve, pinakamasamang bansa yan, Nineve. Yan po'y bahagi ng probinsya ng Syria. At ang Syria po'y napakasama, mga minamahal. Sila po'y mga walang habag. Kapag yan po ay sila po'y lumulusob sa isang kaharian, mga buntis, mga minamahal, talagang sinasaksak nila, mga minamahal, yung tiyan para lumuwa ang sanggol sa sinapupunan ng buntis. Ginagahasa nila ang mga kababaihan.
Pinagpapatay nila ang mga kalalakihan, sinusunog nila, mga minamahal, ang mga lugar na kanilang sinasakop. Pero nung dumating si Jonas, maminamal, nangaral ng ebanghelyo na sinabi, 40 araw pa ang Sodoma at Gomorra ay gugunawin, ang Ninibe ay gugunawin ng Diyos. Mga minamahal, for the first time, ito pong hari, maminamahal, ay natutong magpakumbaba sa Diyos. Amen. Siya po, maminamahal, ang nag-decree. Sabi niya to, magbalot kayo ng kayong magaspang. Ang tao ganin din ang hayop at magsidaing sila ng mainam sa Diyos. Talikdan ang bawat isa ng kanilang masamang lakad at ang pandadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino na nakakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisi at iwalay ang kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mamamatay. Amen. Sabi ng talatan 10, minamahal, nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa. Sila'y nagsiwalay sa kanilang masamang lakad, nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin at hindi niya ginawa. Amen. Yan po ang sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal. It may be, maaring tayo po'y makapagtago sa galit ng Diyos at pwede pa tayong maligtas gaya mga minamahal ng masamang bayan na Nineve. Kaya nga, maminamahal, kung tayo po ay magsisisi, hanapin natin ang ating mahal na Panginoon, hanapin natin ang katwiran at tayo po'y maging maamo. Mga minamahal, hindi lamang tayo maliligtas, magiging tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, may posibilidad na maligtas tayo. May posibilidad, hindi imposible sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi ng Mikas, Kapitulo 7, talatan 18, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay puspos ng kahabagan. Amen. Banayad sa pagkagalit. Kahit pwede niya nang igawad, maminamahal, ang parusa, ang kahatulan sa isang bayan, pag nakita niya, maminamahal, ang mga tao nagsisisi, bigla pong nagbabago ang isipan ng mahal na Panginoon. Hindi niya na itinutuloy ang kanyang galit, gaya ng sinabi nito, mga minamahal, basahin po natin Mika 7:18, at tungayan din natin ang Jeremias 26:13. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Mikas, Kapitulo 7, versikulo 18. Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan at pinaglalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit ng magpakailanman, sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Dito po sa aklat po ng Jeremias, Kabanatay 26, talatay 13. Kaya't ngayon, pabutihin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, at inyong talimahin ang tinig ng Panginoon, ninyong Diyos, at pagsisisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinalita laban sa inyo. Amen. Yan po, maminamahal, ang kalikasan ng ating dakilan Diyos. Siya po'y banayad sa pagkagalit, puspos ng kahabagan. Napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi niya ginagantihan ng kasamaan ng ating mga pagsalangsang. Ang sabi ng nabasa po natin mga talata, sino ang Diyos na gaya mo, nagpapatawad ng kasamaan at pinalalagpas ang pagsalangsang sa nalabi ng kanyang mana at hindi niya pinipigil ang kanyang galit magpakailanman sapagkat siya ay nalulugod sa kagandahang loob. Ang gagawin mo lamang, sabi ng banal na kasulatan, kaya ngayon pabutihin nyo ang inyong mga lakad. Sabi, therefore now amend your ways. Ibig sabihin ng amend, mga minamahal, sabi po rito, mga minamahal, baguhin mo ang iyong masamang lakad. Amend. Baguhin mo, magbago ka. Sabi, amend your ways and your doings, and obey the voice of the Lord, your God, and the Lord will repent him of the evil that hath pronounced against you. Mga minamahal, sabi, kung tatalimain mo ang kanyang tinig, ay pagsisisihan ng Panginoon ang mga kasamaan na sinabi niya sa atin. Katulad ngayon, maminamahal, anytime, magkaroon po ng tinatawag na World War III. Tension yan. Anytime. At alam niyo po ba, maminamahal, ang nuclear bomb ng buong mundo, mula sa Russia, sa North Korea, Amerika, at iba pang mga Great Britain, mga mayayaman at mga maunlad ng bansa, kung susumahin mo ang nuclear bomb, 23,000. At
At isa lang ang mag-trigger dyan, isa lang ang pumutok dyan, yan po mga minamahal ay magti-trigger na. Pwedeng pumutok yan, lahat. Kaya nga, nasa kamay ng mahal na Panginoon ng ating kaligtasan. Nasa mga kahabagan, nasa kaawaan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating kaligtasan. Ito po'y bahagi ng puot ng Diyos. Pinahintulot ng mahal na Panginoon na ang mga baliw na mga namumuno sa buong panig ng mundo na gumawa ng bombang nuklear. Na makabuo sila ng bombang nuklear, maminamahal. Pinahintulot ng Diyos yan, maminamahal, para igawad niya ang kanyang galit. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi tayo pwedeng makapagtago sa galit ng Diyos. Maging ang mga pangulo, maging ang mga prinsipe, maging ang mga makapangyarihang tao, maging ang mga mayayaman. Sabi ng nabasa natin, Revelation 6:15 hanggang 17. Sabi nila, magtago kayo. Itago nyo kami sa mga bato, sa galit ng Diyos. Sabi ng mga prinsipe, ng mga hari, ng mga presidente, makapangyarihang tao sa buong mundo. Kahit sila takot na takot, nanginginig sa takot. Mga makapangyarihang tao, sabi nila, mga bato, maulog kayo sa amin sapagkat hindi kami makatatayo sa galit ng Diyos. Sino ang pwedeng makatayo? Amen. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, pwede tayong makapagtago o hindi lamang magtago, mga minamahal, pwede rin tayong maligtas. Dahil sabi ng unang Timoteo 2:4, siya ang may ibig na tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen. Kaya nga itong katotohanan ipinapaalam namin sa inyo para maligtas, mga minamahal, ay kinakailangan nating gawin pagkatapos nating malaman para tayo po'y makapagtago sa galit ng Diyos, at hindi lamang tayo makapagtago, para tayo po'y maligtas, maging tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, basahin po natin unang Timoteo kapitulo 2 talatang 4 at sa Ezekiel 18:32, hindi masaya ang Diyos sa mga taong mamamatay o mapapahamak. Isang malaking kabiguan, isang malaking kalungkutan sa dakila nating Diyos na tayo po'y mapapahamak. Ayaw niya na tayo'y mapapahamak at mapaparusahan. Basahin po natin talata. Dito po sa aklat ng unang kay Timoteo, kapitulo 2, versikulo 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Dito po sa aklat ng Ezekiel, kapitulo 18, versikulo 32, sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na mamamatay, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga buhay. Amen. Yan po, maminamahal, ang nais ng ating mahal na Panginoon. Siya na may ibig ng lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. Amen. At maligtas, sapagkat wala siyang kasiyahan sa kamatayan ng mga makasalanan. Nais ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, na tayo magbalik loob at mabuhay. Kaya nga, kung hindi po natin susubukan lumapit sa ating mahal na Panginoon, kundi natin, mga minamahal, tutugunan ang panawagan ng ating mahal na Panginoon na magsisi. Sabi, mga minamahal, walang makatatakas sa galit ng Diyos. Amen. Hindi ka makapagtatago. Amen. Kahit ikaw na ang pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa, ikaw na ang presidente, maminamahal, ng buong mundo, ikaw na, maminamahal, maging prinsipe, makapangyarihang tao, sabi dito, maminamahal, pati sila nagtatago sa galit ng Diyos. Ang gawin natin, maminamahal, sabi ng Biblia, pagtiwalaan po natin ang kagandahang loob ng Diyos. Sabi ng Lamentation sa Panagoy 3:22 at awit 145 talatang 8, mga minamahal, pagtiwalaan natin yung kanyang kagandahang loob. Sabi rito, ang kanyang kaawaan. Ang sabi ng Biblia, kung hindi sana naawa ang Diyos sa atin, nalipol na sana tayo. Bukod sa nuclear, mga minamahal, bombang nuclear, paano ka makatakas dyan? Meron pang mga tinatawag na malalakas na lindol. Meron pa mga tinatawag na big one. At meron pa mga minamahal na mga malalakas na bagyo. Mga pagbaha, pagguho ng lupa. At nandiyan pa yung tinatawag na global warming. Yung pagbabago, mga minamahal, ng kalikasan. Na marami na po, mga minamahal, ang lumulubog na lugar dahil sa tinatawag na global warming. Nagiging abnormal na, maminamahal, ang klima ng buong mundo ngayon. Kaya nga, mga minamahal, sino makatatakas sa galit ng Diyos? Amen. Ang sabi ng Biblia, subukan mo, mga minamahal, na lumapit sa malapang na pagtiwalaan natin ang kanyang kaawaan. Sabi rito, Lamentation 3:22, at dito po sa Psalms 145 verse 8. Basahin natin mga talata. Dito po sa aklat po ng mga panaghoy, Kabanata 3 ang talatay 22.
sa mga kaarawan nga ng Panginoon, Kaawaan, brad. sa mga kaawaan nga ng Panginoon, ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Dito po sa aklat po ng Psalms, mga awit, 145 verse 8. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandang loob. Amen. Amen. Ha? Mga minamahal, pagtiwalaan natin ang kahabagan ng ating malapan ng kanyang kaawaan. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon, hindi tayo malilipol sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Subukan mo, mga minamahal, lumapit sa mahal na Panginoon. Sabi, hanapin mo siya. Ha? Hanapin mo ang kanyang katwiran. Tayo po'y magpakumbaba, maminamal magsisi sa ating mga kasalanan, at tayo po'y magiging maamo. Ibig sabihin, magbagong buhay tayo, maminamal. Sabi ng banal na kasulatan, makita nyo po, napakaraming naligtas. Kasi ang Biblia po, maminamal, ito po'y past, present, at future. Kung mabasa nyo ang Revelation chapter 7, verse 9, talo ng 13 hanggang 14, napakarami pong naligtas. Kahit sinabi ng Biblia, mga minamahal, nalilipunin niya lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa, maging ang mga hayop na nanahan sa ibabaw ng lupa, sabi dito, pero mga minamahal, napakarami pong iniligtas pa rin ng mahal na Panginoon. In the future, ang dami pa rin napunta sa langit. Amen. Hindi na mabilang na mga iba't ibang mga nasyon, iba't ibang wika, iba't ibang mga tao, maminamal, galing sa iba't ibang panig ng mundo. Sabi ng Biblia, nakita ni Juan nasa langit. Sila po'y nagmana ng buhay na walang hanggan. Basahin natin Revelation 7 verse 9, talo natin ng 13 hanggang 14. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito, ang isang lubhang karamihan na sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. 13. At sumagot ang isa sa mga matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan-saan nagsisipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapigatian at nangagugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang mga taong hinanap ang ating mahal na Panginoon, hinanap ang katwiran ng Diyos at nagbagong buhay, naging maamo. Amen. Doon tayo makapagtatago sa galit ng Diyos. Kaya nga, maminamahal, bakit hindi natin subukan? Kahit tayo na po ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa, mga minamahal, tandaan po natin, sabi ng Biblia, ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi nauubos. Amen. Hindi nauubos. Kaya hindi tayo malilipol, kaya mababasa nyo, mga minamahal, napakarami pa rin napunta sa langit. Sabi, pagkatapos ng mga bagay na ito'y tumingin ako, narito isang lubang karamihan, hindi mabilang ng sinuman, na galing sa bawat bansa, sa lahat ng mga angkan at mga bayan, mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nararamta ng maputing damit na may palma ang kanilang mga kamay. Sila, sabi rito, sila yung mga nagugas ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero. Amen. Ibig sabihin yung sumampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo, sila po ay nanumbalik sa Diyos. Kaya sa uling talata, mga minamahal, tandaan po natin ito, markahan nyo ang talatang ito, Job 36 verse 18, may puot. Ha? May puot, kaya may puot. Mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan at iligaw ka ng kalakhan ng katubusan. Basahin natin ulit talata. Dito po sa aklat po ng sulat ni Job, Job kabanatay 36, talata po 18. Sabi dito, sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan, ni mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. Amen. Amen. Tandaan po natin, mga minamahal, may naghihintay na puot. Ang sanlibutan ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Kaya tayo po ay nabubuhay na lamang sa biyaya at habag ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mag-ingat ka, baka iligaw ka ng iyong kasiyahan, yung mga kalayawan ng sanlibutan,
at maligaw ka ng kalakhan ng katubusan. Ibig sabihin, mga minamahal, isipin mo na si Kristo ay namatay na para sa iyong kasalanan, kaya nga, iisipin mong ligtas ka na. Hindi po. Kinakailangan, maminamahal, na ikaw ay magsisi, lumapit sa ating Malapanginoon, hanapin mo ang kanyang katwiran, hanapin mo, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, at ang sabi ng Biblia, ikaw ay magbagong buhay. Amen. Baguhin mo ang iyong lakad, ang iyong masamang lakad, upang hindi na gawin ng Diyos ang kanyang masamang sinabi sa atin kung paano tayo parurusahan. Kaya bang napapakinggan natin awiting I Give You Jesus, buksan niyo po yung mga puso, sumunod po kayo sa panalangin. Mga minamahal, sabihin niyo po mga katagang ito po'y panalangin ng pagsisisi, pagpapakumbaba at paglapit sa Diyos. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Malapanginoon, patawarin mo po ako. Ako po'y nanunumbalik sa iyo, Malapanginoon. Pinagsisisihan ko lahat ng aking mga kasamaan, lahat ng aking mga pagsalangsang. Malapanugasan mo po ako ng banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Iligtas mo po ako, baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sampun ng aking mahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. O padakilat papagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mong kalmapangalan sa aklat ng buhay, Malapanginoon, hindi nawa ito ang una tuli ng kanilang pananampalataya at paglilingkod sa iyo, Malapanginoon. Dalhin mo po sila sa iyong banal na gawain, sampun na mga mahal sa buhay. Malapanginoon, bigyan mo sila ng pagkakataon na makapagsisi at manumbalik sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga minamahal, bilang point of contact, lumapit po kayo sa inyong mga gadget na pinakinggan. Ano man ang inyong mga gadget na pinakinggan, ang inyong cellphone, hawakan nyo po. O ipatong nyo yung kamay sa inyong mga tablet o sa inyong computer, sa inyong laptop, mga minamahal. Sama-sama po tayo manalangin sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Patuloy po nananalangin sa atin, mga minamahal. Pagalingin tayo ng ating dakilan Diyos. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangunang panalangin namin, beloved pastor, malapang beloved evangelist Wilde Estrada Almeda, narito po amin pong inilalapit sa iyo, malapang brother Bong Biong, ang kanyang kumpletong kagalingan. Si Jefferson Biolanda, Malapanginoon, nagsusuka at siya po'y nasa pagamutan sa oras nito. Pagalingin mo po. Kabagan mong ang beloved Jefferson, Malapanginoon. Gayun din si Christina Temblor, Malapanginoon. Masakit po ang kanyang dibdib, Malapang. Bigyan mo siya ng kumpletong kagalingan. Kabagan mo po siya, Malapanginoon. Hallelujah. Gayun din si Aurora Santos, may bara ang kanyang puso, Malapanginoon. Bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Bigyan mo ng maayos na pagdaloy ang dugo sa kanyang puso, Malapanginoon. Si Marivic Rivera, Malapanginoon, o Marby Rivera, dalangin ko po ang pananakit ng kanyang dibdib at siya po'y nilalagnat. Bigyan mo ng kumpletong kagalingan, napulusin mo po ang aming kapatid nito, bigyan mo ng kagalingan. Gayun din si Samerio Agura, si Jaime Rodriguez, may karamdamang ubo, Malapanginoon, pagalingin mo pang kanilang ubo. Si Rizal de Ramos, Malapang na may sakit siya, Malapanginoon, at ang kanyang pamilya, bigyan mo ng kagalingan. Si Cristina Santiago, si Ros Guevara, Malapanginoon, maayos ang kalang kalagayan, Malapanginoon. Sila po'y nadisgrasya sa motor, Malapanginoon, walang fracture, Malapanginoon, at walang anumang mga depekto sa katawan. Si Miriam Yamugan, Malapanginoon, ang kanyang pananakit ng likod, bigyan ng kagalingan. Si Miriam Maligaya, mataas ang blood pressure, Malapang, balik mo sa normal. At dalangin din po ng Bernard Milandaga, Malapanginoon, pag-ingatan mo at gabayan. Si Melinda Candenato, masakit ang kanyang buong katawan, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Si Jerome Advincula, makapasa sa board exam, Malapanginoon. Si Auring Garcia, may karamdamang diabetes, dakilang Diyos. At gayon din si Macho de Leon, may butas po ang kanyang puso, Malapanginoon. Takpan mo po ng iyong kapangyarihan ang butas sa puso ni Macho de Leon, Malapanginoon. Si Corazon Abalos, Malapanginoon, dalangin po namin maging maayos ang kanyang pakiramdam sa oras nito, Malapanginoon. Ipata mo ang iyong kamay sa aming beloved sister Corazon Abalos, Malapanginoon. Si Arlene Mesias, Malapanginoon, baguhin mo ang kanyang dalawang anak na babae, Malapanginoon, at bigyan mo ng pagbabago, Malapanginoon, ng kanyang buong pagkatao, Malapanginoon, sa kalang masamang gawain. Pagalingin mo po, Malapanginoon, ang kanyang goiter, Malapanginoon. Lahat ng mga may sakit, may karamdaman, Malapanginoon, sama-sama naming idinudulog, sama-sama naming idinadalangin. Demons of infirmities and diseases, demons
Problems of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, ubo, trangkaso, sipon, lahat ng karamdaman, pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Vices began. Problem be solved in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal at pangnaminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Binibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caluyas, sa mensahe na kaligtasan natin na pakinggan at pag-aralan. At muli po, sa pangunguna po ng aming malapastor, Evangelist Will de Almeda, kami nagpasamantalang papaalam sa gabing ito. At ating pong nakasama, nakapiling ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa ating pong beloved preacher, beloved Brother Lido Payumo, at sa ating pong online technical side, umantabay na pinangunahan natin beloved Brother Gary Nabat, ang ating beloved Brother Adrian Gistal, beloved Brother Aldan Gistal, na tayo po naman sa ating webcast na nakatumantabay. At sa lahat po natin beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po and good night.